Ang inyong Bible Lessons on the Go, ngayon ay Tagalog na, video pa! Vlog is Life TV! Alam niyo po, yung mga 1990s, sa isang praise and worship, sabi po nung worship leader sa kanyang adlib, pag-exhort bago kumanta, ang Diyos daw ay nangongolekta ng luha natin. At nilalagay daw niya sa mga bote-botelya. At marahil daw yung ibang tao, ang kanilang mga luha daw ay case na. hindi lang bote kundi case. At isang araw daw makikita natin 'yan. Nagkita-kita tayo ni Lord na ito yung mga iniluha mo, isang case na, dalawang case. So matapos ang praise and worship na 'yon at matapos ang maraming taon, ni-research ko po 'yan. At totoo nga, nakita ko po sa Biblia, meron palang ganoong verse sa Bible na ganoon ang sinasabi. At ito nga po ang nakita ko. Sa Awit 56 verse 8. Iyong ibinilang ang aking mga paglalakbay. Ilagay mo ang aking mga luha sa botelya mo. Wala ba sila sa aklat mo? Ang verse po na to ay galing sa awit. Okay? So, kinakanta siya, no? At ang composer niya ay si David. Okay? At ito po ay sinulat ni David nung panahon na hindi pa siya hari. Okay? Nung siya ay pugante, no? Hinahabol siya ni Haring Saul. So, ang hari noon ay si Saul. Gusto niyang patayin si David dahil nagseselos nga siya kay David dahil mas sikat na si David kaysa sa kanya. Kaya si David ay tumakbo ng tumakbo. At hinahabol siya ng army, mga kawal ni Haring Saul. At sa kanyang pagtatago, naisipan niyang magtago do sa ibang bansa na, yung sa mga Philistines, sa Philistia. At yun nga, nabihag siya nakilala kasi siya ng mga Pilisteo. Okay, nakilala siya na, ito yung pumatay kay Goliath. Ba't nandito siya ngayon sa bansa natin? Huli ka. Ganun. So, nung nahuli si David, para siguro hindi siya saktan ng mga Pilisteo, nagpanggap siya na baliw. Wala sa matinong kaisipan. Mababasa po natin yan sa 1 Chronicles 21. At dahil nga dyan, nakita nung hari ng Pilisteo na itong taong to baliw. Kawalan na lang natin. Kasi wala tayong magagawa dito. Acting na lang si David. At yun, magaling pala siya umarte. At nakaligtas siya doon sa tiyak na kamatayan sa kamay ng mga Pilisteo, yung kalaban nila na bayan. At nung mga panahon na yun, doon niya naisulat etong Awit 56. At dito nga sa verse na to, sa verse 8, sinasabi nga dito, nabanggit dito na meron daw ang Diyos na bote-botelya na kinokolekta ang mga luha ng mga tao na sumasampalataya sa Kanya. At alam niyo po ba, ang ideya na ito, na ba't kaya nasulat ni David to? Yung ideya na mayroong mga bote-botelya na may laman ng luha, bilang historiador po, ni-research ko rin po, at nakita ko na ang practice po na ito, o ang kasanayan ng mga ancient na tao, o mga sinauna na mga bansa nung araw, na meron silang tinatawag na tear bottle. So, yan po ay nagsimula sa Ehipto. Katabing bansa lang po yan ng Israel. At marahil, yung mga bansa din na iba sa Middle East ay gumagawa ng ganyang practice. Yung nangongolekta ng luha. At malamang yung nung si David ay nagtatago sa bansa ng Philistia, nakakita rin siguro siya ng ganito, mga tear bottle. Yan, ganyan ang itsura po niyan. Ito, nahukay po ito. Totoong mga tear bottle ito na nahukay sa iba't ibang bahagi ng Middle East. Yan, ito yung isa nakalagay, found sa Aman. So, ang Aman po, nasa Jordan yan . Hindi lang po sa Ehipto,
kundi sa ibang mga bansa sa Middle East ay meron ding mga tier battle. At ako po, meron akong nahukay din. Ito. Parang ganito, para ma-imagine po ninyo kung anong itsura nung sinasabi kong tier battle. Ganito po ang itsura niya. Maliit lang siya, hindi siya yung bote na bote na ganito kalaki. Bago mapuno ng luha to, ano? Mga ganito lang kalaki yung mga tier battle. Nahukay ko po to do sa garden namin. Yan po, maliit lang siya, tapos meron siyang parang bibig na pabuka para pagka lumuluha ka, sasaluhin niya yung luha at papasok dito. At alam niyo po, yung mga ancient Egyptians, ang ginagawa po nila, ang nangongolekta po ng luha ay isa nilang kaibigan, hindi po sarili. So pagka ang isang tao nung araw sa Middle East, pag nalulungkot siya o kaya meron siyang dinadala na malaking problema o kaya meron siyang pinagdaraanan na talagang napakatindi, tatawagin niya yung kaibigan niya. Oo, tapos yung kaibigan niya pupunta sa bahay niya, may daladalang ganito. Tapos mag-iiyakan lang sila. Iiyak niya sa kaibigan niya yung kanyang hinanakit, yung kanyang pinagdaraanan. Tapos yung kaibigan niya huhulihin yung luha, papatuluin dito. At lalagyan ng label. Ilalagay dito kung ano yung kanyang iniyak. Oo. So maraming mga bagay, kunwari, iniwan siya ng boyfriend niya, ilalagay diyan, ganun. O kaya may namatay na mahal sa buhay, ilalagay din diyan. Susulat nila. O kaya wala siyang pera, 'di ba? O kaya meron siyang sakit. Sari-sari po ang mga pinag-araanan ng mga tao, ang iniiyak, mga trahedya, o kaya siguro kunwari natanggal siya sa trabaho, mga ganon. Nag-apply siya sa trabaho, hindi siya natanggap, iniyakan niya ng gusto. Yan, so nilalagay nila yan pati yung petsa. Tapos kinokolekta po yan nung kaibigan, dinadala yan nung kaibigan niya sa bahay niya. At lilipas ang maraming panahon, magkikita uli yung magkaibigan at ilalabas yung mga botelya at sila po ay magtatawanan. Yun po ang kasunod na mangyayari sa practice po na to, sa cultural practice po na ito. Tatawanan na lang po nila, yan ba yung iniyak mo? Di ba? Ang dami, ito naman, ayan yung time na iniwan ko ng boyfriend mo, di ba? Ayan yung time na, natanggal ka sa trabaho, iniyak. Titignan yung koleksyon ng mga bote at magtatawanan na lang sila na, salamat kaibigan, at nakaraos ako, na napagdaanan ko yan dahil sa iyo. At yung mga souvenir ng aking iniyak, ay talagang, salamat dahil tapos na ako dyan. Lumipas din yan. Natapos din sa wakas at ayos na. Ito na ako ngayon. Masaya na ako ngayon. Yan ay isang passing moment lang, di ba? O lumipas na kapitulo sa aking buhay. At ganyan po ang tear battle o lalagyan ng luha nung panahon nila David, sa Middle East. Kaya po naisulat niya yan dito sa ating verse sa Awit 56 verse 8 na kinukumpara niya ang kaibigan sa Panginoon. Okay? Kinukumpara niya na ang Panginoon ay kagaya ng isang kaibigan na may dala na lalagyan ng luha para kolektahin ang luha ko. At balang araw, magtatawanan na lang kami dahil tinulungan niya ako na mapagdaanan yung aking kahirapan ng mga panahon na iyon. So, ganyan po ang ibig sabihin po ng Awit 56 verse 8. Alam niyo po, ang buhay ay isang paglalakbay. Kada kilometro o kada oras, meron tayong dinadaanan na bayan. Diba? Nasubukan niyo na bang bumiyahe ng malayo? Mag-drive kayo o kaya sumakay kayo ng bus, lalampas kayo sa iba't ibang mga bayan, iba't ibang barangay. At ganyan din po ang buhay natin. Ating mga pinagdaraanan
meron pong mga bahagi na masaya. May mga bahagi rin na hindi masaya. May mga bahagi rin na malungkot o trahedya nga kung titignan o sasabihin ng iba. At alam nyo ba na ang Diyos ay alam niya ang ating nararamdaman sa bawat bahagi ng ating paglalakbay. Ito sa awit 56:8, sabi niya, iyong ibinilang ang aking mga paglalakbay. Ibig sabihin nung unang linya na yan, alam ng Diyos yung ating pinagdaraanan. Kung ang pinagdaraanan mo ngayon ay matindi-tindi, at feeling mo walang nakakaintindi sa iyo, kaibigan, alam ng Diyos ang iyong nararamdaman. Alam ng Diyos yung hinagpis ng iyong puso, yung hirap, yung kirot o yung bigat ng iyong dinadala. Alam niya yan. Yan ang kanyang yan ang katotohanan na nakasulat sa awit 56 verse 8. Yung ating paglalakbay sa buhay na to ay batid ng Diyos. Kung pakiramdam mo ikaw ay nag-iisa at wala kang karamay, hindi totoo yan, nararamdaman mo na yan. Emosyon lang yan. Alam ng Diyos ang iyong pinagdaraanan. Yung hirap, yung pasakit, alam na alam niya yan. Dahil Diyos siya. All-knowing. At ang kailangan lang nating gawin ay iiyak mo sa Kanya ang iyong nararamdaman. Kailangan mong iiyak, mag-iyakan kayo ng Diyos. Kagaya nung kaibigan na may dalang lalagyan ng luha. Ganun din. Imbitahan mo ang Diyos sa iyong buhay. Kagaya nga nung mga ancient Egyptians, di ba? Tinatawagan nila yung kaibigan nila. Pumunta ka dito, meron akong iiyak sa'yo. So, pwede natin gawin din yan sa Diyos. Lord, pumarito po kayo sa akin ngayong panahon na to dahil kailangan ko po kayo. Kailangan ko pong ibuhos sa inyo ang aking emosyon, ang aking nararamdaman. At pupunta po siya, lalapit po siya. Kukolektahin ang iyong luha, papawiin niya ang iyong paghihirap. Mahirap po ipaliwanag kung paano. Kasi po, malalaman lang ninyo pag kayo mismo ang nakaranas nung tinatawag na presensya ng Panginoon. Yung kanyang haplos ng pagmamahal. Yung kanyang yakap na kailangan natin. Hindi po yan maaaring maikwento ko lang kasi kayo po mismo ang dapat makaranas yan. Para lubos ninyong maunawaan. Kaya napakahalaga po ng personal na kaugnayan sa ating Panginoon. Kung gusto mo magkaroon ng kaginhawahan sa iyong mga pinagdaraanan, ang kailangan po ay personal na kaugnayan sa Diyos. Ito po mga verses po na nagsasabi po ng aking mensahe. Ito po ang unang babasahin ko. Sa unang Pedro, chapter 5, verse 7, sabi dito, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Sa English po, yan yung cast all your cares upon Him because He cares for you. Sinasabi dito na kung ano daw ang ating mga alalahanin, maaari natin yan ipagkatiwala sa Diyos. Ibig sabihin ipagkatiwala, yung talagang bibitawan mo. Yung tao na pinagkatiwalaan mo, ibig sabihin nun, nandun yung iyong pananampalataya na siya na ang bahala doon. Diba? At hindi mo na iisipin pa. Yun ang ibig sabihin ng ipagkatiwala ninyo. So kung ano yung inyong mga nararamdaman, mga alalahanin, 'di ba? Mga insecurity
minsan tayo insecure tayo sa future, 'di ba? Sa hinaharap. Takot tayo o hindi natin alam kung paano na, 'di ba? Kunwari nawalan tayo ng trabaho o kaya nawalan tayo ng mahal sa buhay o nawalan tayo ng ng ari-arian o nawalan tayo ng kung ano man ang ating security. Nag-iisip tayo, paano na ako sa hinaharap? Ano pa ang security ko? So marami tayong alalahanin, marami tayong mga cares. 'Di ba? Ipagkatiwala lang daw 'yan sa Panginoon. Dahil ang nakasulat, siya ay nagmamalasakit sa inyo. Nagmamalasakit. Sabihin, kung ano yung nararamdaman mo, nararamdaman din niya. Kaya alam niya kung paano katulungan. Isa pa po na verse sa Mateo 11:28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Sa English, ito yung come to me, all who are weary and heavy laden, and I will give you rest. So, sabi po dito, kaya ka nahihirapan kasi hindi ka lumalapit sa akin eh. Kasi sinosolo mo yung problema mo, di ba? Kaya ka nahihirapan. Kaya sabi ni Lord, lumapit ka sa akin. Akin na, at kukunin ko yung mga luha mo. Tutulungan kita sa iyong mabigat na dalahin. Bibigyan kita ng kapahingahan. Yung kapahingahan dyan, hindi lang yan yung physical rest, hindi lang yan yung kapahingahan sa katawan, yung napagod yung muscle mo at kailangan mong itulog lang. Bukod doon, ang kapahingahan na pinapangako ng Panginoon ay kapahingahan sa pag-iisip o yung peace of mind. Gusto mo ba ng peace of mind? Ibibigay yan sa atin ng Panginoong Jesus. Yan ang kanyang sinabi sa Mateo 11:28. Ito pa, sa Pahayag 7:17. Yung pahayag sa English, yan yung revelation. Okay? So, sabi dito, sapagkat ang korderong nasa gitna ng trono ang magiging pastol nila. Siya ang gagabay sa kanila sa mga bukal ng tubig na nagbibigay buhay. At papahiri ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. So, ito ay isang vision ni John sa langit. Ito ang itsura daw ng langit. Pinakita sa kanya ni Lord, pinasulyap sa kanya doon sa Book of Revelation. At sabi niya, meron nga daw trono at nandun ang Panginoon. Kinumpara siya sa isang kordero o lamb, lamb of God. At siya ay kinumpara rin sa pastol na nag-aalaga sa mga tao niya. At ang sabi dito, tinanggal daw ng Panginoong Jesus ang mga luha. So sa langit, yan, pag nakita-kita tayo ni Lord, talagang tatanggalin yung mga luha natin. Tapos na ang lahat ng ating paghihirap dito sa mundong ibabaw. Pag nagkita na tayo face to face. Napakaganda po na pangako yan. Na pag tayo ay na kay Jesus, lahat ng ating paghihirap, lahat ng ating nararamdaman na emosyon na malungkot o kung ano man na negatibo, papahirin yan ng ating Panginoon. Pangako niya yan. Tutuparin niya yan. Kaya napakaganda po talaga na meron tayong personal na kaugnayan sa Panginoong Jesus. Ito po, sa panghuli, basahin natin ang Pahayag, chapter 3, verse 20. Tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung diringgin ninuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako at kakain akong kasalo niya. So dito po sa Pahayag 3:20, sabi ng Panginoong Jesus, andito lang ako. Kumakatok ako sa puso mo. Marahil hindi mo naririnig, dahil ikaw ay busy.
o ikaw ay masyadong nakapokus sa iyong dinadala na ah, suliranin, at ang maliit na tinig ng Diyos ay minsan natatabunan ng ating emosyon. Pero eto po siya, kumakatok. At pagbuksan natin at siya ay papasok at mag-e-enjoy daw tayo. Mag-iiyakan muna, buhos mo yung lahat ng nararamdaman mo sa akin, sabi ng Panginoon, at papawiin ko yan. At darating yung panahon, talagang makikita mo na yung iyong mga pinagdaanan ay parang lumipas lang, ano, na oo nga, no, bakit ko nga pala yun iniyakan, di ba? O kaya, oo nga, no, ang sarap pala na may kaibigan na nagbuhat sa akin dung panahon na ako ay nangangailangan ng karamay. Kaya, alam niyo po, huwag kayong malungkot. Magalak po tayo. Pagka meron tayong mga negatibo na pinagdaraanan sa buhay, kasi may dahilan po yan. Okay? So, bukod sa papawiin ng Panginoon ang ating luha na iniiyak sa mga panahon na yan, makikita rin natin balang araw na yung ating mga pinagdaanan ay napakaganda na bahagi ng isang malaking larawan na ipinipinta ng Panginoon. Ang ating buhay pala ay may mga bahagi yan, parang pixel ba? Kung sa litrato may mga pixel. Tapos yung mga bawat tuldok o butil ng isang larawan ay may dahilan yan, no? Tanggalin mo yan, magiging pangit ang buong larawan. At yan po ang naranasan ko. Yan po ang aking nakita po sa isang buong taon na nagsusulat po ako nung Blog is Life, na hindi ko po talaga inaasahan na ang kalalabasan po, karamihan po ng istorya ko sa buong taon na nagsusulat po ako ay tungkol sa mga negatibong karanasan ko po. At nakita ko ngayon lang habang nagsusulat ako na ang mga bahagi ng buhay ko na to ay may kapupulutan pala na magandang leksyon na maaari kong maibahagi sa iba at maging blessing at kalakasan sa mga tao na marahil ganun din ang pinagdaraanan. Kung babalikan po natin yung mga istorya, may mga istorya po na yung ako po ay nakaranas ng maraming kabiguan sa buhay. Nag-try out ako sa varsity, hindi ako natanggap, nabalian pa ako. Yung mga panahon na nag-a-apply ako bilang teacher, wala pong tumatanggap sa akin. Ang dami ko pong in-applyan pero hindi po ako natatanggap. Marami pong mga negatibong bahagi ng buhay ko. Yung mga panahon na nawalan ako ng trabaho at kung ano-ano pa po. Nung sinusulat ko po, ay nakita ko yung mga Bible verse po na maaring maikonekta natin na ito ang kasagutan sa iyong mga tanong, bakit nangyari to sa aking buhay. Kaya napakaganda po na tayo ay laging nakakapit sa Panginoon, nakikinig sa salita niya, iniiyak natin sa Kanya ang ating mga pinagdaraanan, at mangungusap po kasi siya kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito sa ating buhay. May purpose, okay? May dahilan. At ang purpose na yan ay ang Kanyang kaluwalhatian. Meron nga pong kasabihan, my story, His glory. Ganyan po ang nais ng Panginoon sa ating lahat. Ang ating kwento ng buhay ay magiging kaluwalhatian niya. Lalo na pagdating ng mga panahon na napagdaanan na natin yan, babalik tanaw natin at makikita natin na napakabuti ng Panginoon. Napakadakila ng Panginoon. Iniligtas niya ako sa aking pinagdaraanan na kabigatan ng buhay. Binigyan niya ako ng kagalakan muli. Ako'y nalungkot panandalian, pero andyan lagi ang Kanyang
presensya, ang kanyang kapangyarihan para iangat ako. At ngayon ako ay nagpupuri sa kanya. Ganyan po ang mangyayari sa buhay natin kapag isinusuko natin ang bawat suliranin natin kay Jesus. Kaya po, kaibigan, kung ang iyong nararamdaman ngayon ay ganyan po, inaanyayahan kita sa isang panalangin. Manalangin po tayong lahat. Panginoon, alam po ninyo ang aming pinagdaraanan. Batid po ninyo ang aming mga problema o suliranin. At ngayon po ay nananawagan po kami sa inyo na kayo po ang maghari sa lahat ng aming mga suliranin, sa aming mga buhay. Maraming pong salamat dahil naniniwala kami na kayo ang Diyos na nakikinig at tutugon sa aming panalangin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa inyong panonood. Sa uulitin!